My beloved brothers and sisters, binibigyan tayo ng wisdom ng ating Panginoon at nililid tayo doon sa taong malalapitan natin kapag once na may kailangan tayo or kulang yung pambayad mo or nandoon yung talagang kailangan mo kasi mapuputulan ka kinabukasan, nandoon ang ating Panginoon na tulungan tayo para ilid tayo doon sa taong may kakayahan na matulungan tayo sa oras ng pangangailangan. Kasi ako, nung hindi ko pa alam ang calling ko, yung talagang pinaka-specific calling ko na kailangan kong gawin para sa ating Panginoong Jesus, nandoon yung humihingi ako ng tulong sa mga spiritual family ko, ang aking mga kapatid sa faith. Nandyan sila palagi para sa akin kapag humihingi ako ng tulong sa kanila, financial. Pagka kulang ako ng bills, nandoon ko nalalapitan ko sila. Kaya sila yung ibinigay din sa akin ng ating Panginoong Jesus. Nanilid ako, napaka-bless ko sa life ko for being a Christian dahil kinoconnect talaga ako ng ating Panginoong Jesus doon sa mga taong malalapitan ko. Kaya napakalaking thankful ko sa ating Panginoon dahil binibigyan niya ako ng mga kapatid ko sa faith na nandoon sila bukas ang kanilang mga palad upang tulungan ako. Kaya kayo mga kapatid, isik nyo lang palagi ang presence ng ating Panginoong Jesus. Palagi nyo siyang unahin dahil ililid kayo ng ating Panginoon sa oras ng pangailangan nyo. Hindi kayo pababayaan ng ating Panginoong Jesus dahil bibigyan kayo ng wisdom kung kanino kayo dapat humingi ng tulong. Subalit, nung nalaman ko na yung pinaka-specific calling ko at lumalakad na talaga ako sa will ng ating Panginoong Jesus, nag-stop na yon mga kapatid. Kasi sinanay din ako ng ating Panginoon na talagang sa Kanya lang talaga umasa, na sa pamamagitan ng mga kamay ko, pinaprosper. Simula noon, hindi na ako nakakahingi ng tulong sa kanila, sa aking mga kapatid. Binibigyan ako ng wisdom ng ating Panginoon na walk by faith, not by sight. Ipinapakita sa akin ng ating Panginoon na siya lang ay sapat na. Dahil sa pamamagitan niya, kapag full trust ako nagtiwala sa Kanya at sinurrender ko lahat, ay ibibigay niya lahat ng provision, basic needs, financial, bills. So, hindi ako nagkamali, mga kapatid. Kasi simula talaga noon ako ay malakad na sa specific calling ko. Nandoon na yung financial provision ng ating Panginoong Jesus. Kapag sa bahay naman, nabigyan na rin ako ng tulong ng aking mga kapatid ko sa pananampalataya dahil sila rin yung ginamit ng ating Panginoong Jesus. Pagkatapos noon, iba na naman ang kapamaraanan ng ating Panginoong Jesus. Pinaprosper niya na yung aking mga ginagawa. Doon ako nakakakuha ng pambayad sa bahay na ito na kung saan bigay niya. At kahit na delay nga, sabi ko nga sa inyo, ang pagbayad ko kay Pag-ibig, nandoon talaga, binibigyan ako ng pambayad ng ating Panginoong Jesus. Nandoon yung tiwala ko na kahit ilang months man akong delay, hindi ako humihingi ng tulong sa mga taong nakapaligid sa akin. Dahil ang tiwala ko sa ating Panginoong Jesus. At hindi niya ako binigo, mga kapatid. Dahil patuloy niyang ibinibigay yun, nagpo-provide talaga ang ating Panginoong Jesus. Grabe ang miracle na ating Panginoong Jesus simula nung tinawag niya ako at lumalakad ako sa calling niya. Full time ako sa ating Panginoong Jesus at nandoon yung tinutulungan ko siya para mahanap ang mga lost sheep upang maligtas sila at makamit din nila ang salvation mula sa ating Panginoong Jesus. Grabe ang ginagawang grace, miracle sa buhay ko na ating Panginoong Jesus. Kaya kung iisa-isahin ko, mga kapatid, madami talaga. One time, gumising ako ng 6 a.m. And then nakita ko may isang raven na nakatungtong or nakadapo sa kable ng kuryente. Ginising ako ng raven na yon. Umuwak siya. Eh di gising ako, tapos paghiling ko ay may raven, sabi ko, kasi mga kapatid, kapag nagpakita sa akin ng raven, yun ay sign ko din na may mensahe ang Panginoong Jesus para sa akin. Kapag alam ko na ibibless ako at malapit na, ang mana ko na galing sa ating Panginoong Jesus, nagpapakita yan ng raven na yan. Malapit yan sa akin. Nakadapo yan sa kable ng kuryente. Minsan, dito sa harap ng bintana namin. Kaya alam ko na, papalapit na rin ang mana ko na galing sa ating Panginoong Jesus. And then one time, bakit po? Sabi ko gano'n, nagtatanong ako sa kanya. Tapos di ang ginawa ko noon, hindi ko pa siya maintindihan. Ang ginawa ko noon, Lord, late na po ba ako? Mag-worship na ako. Di ang ginawa ko noon, pagkagising ko, maya-maya, nag-worship na ako sa kanya. Worship ako, worship. Tapos, tumawag sa akin yung bunso kong anak na sabi niya, mami, yung ano natin, yung tubo ng tubig, tumutulo, naputol yung sa dugtungan niya kasi natanggal na yon nung una na aking anak. Tapos sinayos ng aking panganay. And then, nung ginising ako,
yung pala yun, yung dahilan kaya ako ginising ng raven dahil messenger yan ng ating Panginoon. Ang raven, ang mga birds, messenger yan. Kasi diba noon, yung messenger nung kay Noah, diba, yung dove, messenger din yun. At yung kay Elijah, yung raven, siya yung naghatid ng pagkain kay Elijah. Okay, kaya ang raven, messenger yan ating Panginoong Jesus. Kaya nung gumising ako noon, yung pala, kaya pala ako ginising ng ating Panginoong Jesus dahil sa sinasabihan ako na yung gripo namin, tulo na ng tulo. So, nandoon yung pag-care ng ating Panginoon kasi nga, kapag katulo ng tulo yung tubig, lalaki yung bayaran namin, di ba? So, nakita ko na yung bill ng tubig namin, lumaki na. My beloved brothers and sisters, ang binabayaran lang namin ng tubig is 189. So, dumoble siya. 499 ngayon ang bill namin ng tubig. So, kung hindi ko pa yun nakita, hindi ako ginising ng ating Panginoong Jesus at kung tanghali na akong nagising. Di ba? Dumagdag pa na dumagdag yung bills namin. Kaya, grabe ang ating Panginoong Jesus. Sa mga anak niya na nananampalataya sa kanya at nandoon na nag-o-obey. Nandoon yung pag-iingat niya, pag-aalala niya, yung provision niya. Kaya, grabe na miracle na ginawa ng ating Panginoon sa buhay ko. Kaya, hindi ako nakakalimot din sa ating Panginoong Jesus. Magpasalamat, mag-worship, maglaan ng oras sa Kanya. Yung morning ko, inilalaan ko sa ating Panginoong Jesus. Meron akong favorite worship song na This Morning is Belongs to Jesus. Yun. Kaya, ang morning ko, para yan sa ating Panginoong Jesus. So, mga kapatid, hanggang dito na lamang, okay? Natapos na natin yung 1 Thessalonica chapter 4, verse 1 to 12. Okay, so, next naman is chapter 5 na tayo. Okay? So, yun lang mga kapatid ang paalala ko sa inyo at reminder ko sa inyo na warning na din na yung mga nabanggit ko ng mga adultery, iwasan din nyo mga kapatid. Okay? Shalom, shalom.